we're heading into the second drafting phase of our match number 2. Match point na nga po para sa Aurora MLBB kontra Blacklist International. Ngayon, kanina, nung game number 1, nakita natin, for the last 3 games ng araw, puro Ling. Oo. Ling ang nagiging first pick. Yun kaya yung pwedeng mangyari ulit kasi so far, open pa yung Ling eh. Yun nga eh. Ang tanong natin Sa kamay pa ni MP. diba, kay Master the Basics, palulusutin ba natin ang Ling na mahawakan ni MP or isi-switch up natin ng mga bagay-bagay ulit? Kasi also interesting, makikita Ayan. natin banned out ang Zas and no Ling para dito. So they will be prioritizing ano ba ang nakakamatch kasi sa Ling pagdating doon sa split, pagdating doon sa laning. Ngayon, Blacklist International, sila naman yung magkakaroon ng advantage to do just that. Oh, yung Moskov ngayon, mas secure ni Outplayed. And ito mas appropriate to for Outplayed for me kaysa sa Harit. Kasi nasa sa pangalan na mismo eh. Mas madali kasi mag-outplay. Pag naka-Moskov ka, again, the global presence of the Spirit Destruction, basta tumama, Oo. kahit anong clash, pwede ka sumama. Ang magiging tanong dyan, Bri, magkaka-clash ba? Magkagamit ba yung Oh, question of the day. Yun yung question eh. Magkaka-clash ba sa game na ito? O dahil Moskov ang pinik ng Blacklist ay puro split na naman Baka pwede, ang no? makikita natin. Pero we'll see dahil nandun din naman even sa lineup nila kanina yung intention ng Harit Angela, let's say, di ba? Parang makikita mo yung idea. Pero this time, iba yung response na pinapakita ng Aurora MLBB. Pinapatan agad nila yung Moskov at pinik yung Edith. Ang dami pang hidden para sa atin sa kung ano yung plano. Especially as flex pick din yung Edith. And now, yes, yun. Ayun na. May bago na naman. May bago na naman pasabog. Isa sa mga bagong heroes na talagang umuusbong sa RG ngayon. The Johed. Na sobrang ganda gamitin as a roam. Pero ito, OMG. Haji. Okay. Aurora pala ha. Agresibong version pala ang nais. Aurora pala ha. Oo, nag-damage na ngayon si Haji and what better way to see this hero if not paired up with that setup na magmumula sa Johed, di ba? I think actually patong-patong nga yan eh na crowd control na pwede nating makita. First 3 picks pa lang nila dito may crowd control. Maski Moskov meron yan. Spear of Moskov, Misery lang eh. Ay! Oy! 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 Ay, teka lang. Hindi ba lang tayo natapos sa sinasabi natin? Ginulat na tayo ulit. May pasabog. Okay. Demon Kite. Sinabi niya na excited talaga siyang mag-assassin and it does not stop with the Ling. Funny. Funny naman ngayon. Naku po, ano naman sasagot ni MP? Kasi Ewan. sigurado ako sasabihin dito ni Demon kahit pag nanalo sila. Oo. Kasi hindi nag-assassin si MP. Anong sasabihin niya? Tingin mo. Hindi ko alam. Bumalik ka na, ganun. Grabe kasi dun yung kaninang sinabi niya, bumalik ka pala dito. Oh, Kala balik ko ka na sa doon. ano. Sabi niya. Di natin alam, depende. Pero sa ngayon, dahil revealed na rin agad yung rumor for Blacklist International, libre ang Aurora na hindi magbakasakali or mag-ban out ng mga suppress heroes anymore. Ang tinitignan ko ngayon yung pwedeng matira for MP eh. Nolan, Julian na lang. Parang pwede mong gamitin. Wala na kasi yung link. Funny, haya, natanggal na. Pag ito nag-hanzo din, ewan ko na. Pwede. Pero kasi in this kind of matchup, parang wala kang sobrang accessible na target pa. Even the Claude with the BMI is medyo Tsaka mahirap. ang dali pulin. mong puntahan pag may funny na kalaban. Oo, ikaw, ma-hunt down ka lang niya ng mga hunt down, cutthroat. And also, ang dami ng buy time agad with the Edith in the lineup of Aurora MLBB. So, talagang inuubusan na ngayon ng heroes si MP the King. Yung nakikita na lang natin na options, yung kanina niyang inilabas, yung Martis, pero mamaya na muna yan kasi Aurora pa ang next na magpipick. Ano kaya ang iro-roam niya? The Hitman, the Healman? Pwede. What are you today? Why not both? Why not Minotaur. both? Minotaur! Pwede, oo. di ba? Ang daming options ni Rene J ngayon. Actually, even, Ano ba? or di nga natin alam kung kanino yung Edith also. May Lolita pa To nga this eh, para point. sa Moscow eh, di ba? Napakagandang sagot mo. Ngayon na nabanggit mo. retribution Pero is I at hand. feel Uy! na mukhang Rene J, baka nga hindi natin alam kung sa kanyang Edith, UM muna ang magpapakitang gilas dito. I learned from my teacher. Now I literally copy my teacher but do better. Ay, magaling. Yun yung gagawin ni Yue ngayon. Parang, I am now the master. I am you but but also no. better. I am Sabi you. ni Yue. Sabi Hindi niya. kami hindi kami. At base sa skill ni Valentina, I am you naman talaga yung pangalan. Oo, tsaka ang dami niya pwede kunin ngayon. Yung Frigider, yung penalty zone. Unstoppable force, gusto mo lang humabol Oo. ng low HP.
Ang dami pang chase. Nandiyan nga pala yung Fanny. Sobra. Couple it up with the dashes na meron din ang Valentina. And now, na-force na nga, mag-assassin pa rin naman si MP the King, pero he's left to the Nolan. And this lineup by Aurora MLBB so far, napakataas na mobility. So you have to be very careful in choosing your targets. Pero sino kaya? At saan kaya mapupunta ang ED? Sa Yun Rogue, ang tanong. sa XP. Ano ba bang meron ngayon? Ruby hindi. Minotaur nandyan pa nga. Mino. At this point, iniisip ko agad yung magiging sagot. Of Chow? course, Pwede may nga mag-chow. Aurora kasi, oo. Aurora kasi. Pick off Pwede nga chow. or pang out. Kaja. Kaso kasi napakarami na rin nilang pang out just in case. Pero yun nga, possible Lolita open din, na-mention mo to kanina. Oo, para sa Moscow lalo, no? Ang daming options. Si Rene J nga talaga yung huling pipili dito. Nasa kanya yung screen, eh. Ano sinasabi niya? Ano sinasabi niya? Confirm. Oh. Rhino online. Ay! Crack na ni Rene J! Matigas. Wala nang hil-hil ngayon. Literal na hitman. Wala Ang na! ilalabas ni Rene J. Maraming potential setups na pwede manggaling kay Rene J ngayon. And the lineups are set for Blacklist International, pati na rin Aurora MLBB. Game number 2 na ito, guys. Match point na for Aurora. Oh. Mae-extend ba ng loyalty ang seri na ito, or will Aurora fuel and enhance their momentum? Tara dito sa mga kupunan na kay tagal na natin nakikita na magkakasama ngayon ay hiwa-hiwalay na. Watak-watak na sila at ngayon muli silang marami yung Oo, malupit, malupit. malupit. Ay, yan na! Back to the ball game! Ito, alam mo, briefing ko, may action Jackson to kagad eh. Alam mo Oo. bakit? Funny Nolan yan eh. Oo. Yung dalawang yan, gigil na gigil yan magpindot. Oh, ito yung literal na Maginit Jackson. Sa totoo lang, tingin ng dalawa sa kaninang game na check ping yun eh. Oo. Parang wala kasing nangyari. Ito kanina 11 minutes po tayo nagkaroon ng first blood. Tama. What could be the number? The time stop. Comment nyo dyan. Okay, kayo na ang Kayo na mag-decide. mag-decide at manghula. Dahil kami aabangan na lamang namin kung ano ang mga mangyayari para dito sa game number 2. Nagkakitaan. Nakakamiss tong Yue niya na eh. Yue. Yung Valentina ni Yue. Oo, totoo. Sobrang iconic ng mga plays na mga ginagawa niya. And in this case, ang dami niyang pwedeng kunin. Yung penalty zone, perimeter. Kung ano mang kailangan ng Rora, pwede nila gawin yun. Ayan na. Ay, pero may ticket ako yung first blood natin mapapaaga yata. Kaso nabuhay pa naman si Perks. Kaso pinag-aapas ng bato. Hinarang pa. At si Rene J ang makakakuha. Napakasakit na nga ngayon ni Hitman. Makakaisa ngayon ng Aurora MLBB. Very contrast to what happened nung game number 1 dahil this time may action ka agad. Yeah. At mapupunta pa sa kamay ni Rene J. Oy! 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 Ang sarap maging fan, bre. Oo nga eh. What if? Manood na. What if? At eto na nga, babalik tayo dahil hindi naman namin gawin yung pwedeng gawin yung what if namin. Di pwede. Kanina, si Rene J yung isa sa mga may kasalanan ba't walang namamatay dahil sa mga guide win. Ngayon siya yung rason bakit may namatay 1 minute in pa lang. Oh, chinarge na eh. Chinarge Sabi na yung niya, power of nature eh. Eto ang bato. Oo eh. Ding! Ding! Ang Ang bato! bato! Hindi muna. Hindi raw muna makakapag-drive-through si Demon Kite with the cables. Oo, nakuha ni MP the King. Ika nga daw ni Midnight kanina, the new king dito. Oh, the new king. Sa Blacklist International. Pero kinakailangan niya munang isolidify at paigtingin ang kanyang kinatatayuan. Dahil ngayon ay sila ang nasa kalugian. At dahil nga doon sa napakagandang simula ng Aurora MLBB, tingnan mo naman kung gaano nakatapang ngayon si Rene J. Oo. Diba sumisilip-silip na lang siya dito. Wala siyang pake. Hindi siya takot kahit kanino. Kahit hampas siya doon. Oo, kahit kay outplayed. Oh. Okay, importante ito note dito si Yue. Frigidaire yung kinuha niya. Oo, tama. Yung Frigid Glacier Okay. So pwedeng i-combo yun sa Wild Charge tapos habang nag-Wild Charge, kinakasan na yung Frigidaire. naku. Tapos nakikita agad si Percy. Pero eto nga, sabi ni Percy, eto na lang, bigyan natin. Kaso may wild charge para makalayo. Ngayon si Demon kahit makakahanap pa ng target dito. It's going to be Haji! That's gonna fall! Nailapag pa naman yung Frigid Glacier pero hindi na ipagpapatuloy ng Blacklist. Napakabilis ng kamay naman doon ni Demon Guide as he takes down another. At nakatakas pa nga si Rene J. So yung plano na gusto gawin ng Aurora na talagang mag-provide ng vision, Oo. mag-zone out, i-outplace doon yung Black. Grabe! Bakit? Grabe! Grabe dito!
ang ating mga nakikita. Dahil nga naman, kung ikaw ang Blacklist, parang perfect opportunity na yun eh, no? Wala nang immune dito si Rene J. Oo. Nagamitan mo na ng ejector. Oo. Winal-charge mo na at lahat-lahat. Eh, kaso, natapatan. Oo. Ay, unstoppable force pala. Siya pala ang nag-wild charge. Oo. Natapatan eh. Kasi ang problema kasi, pag binato ka nga ng bato, kailangan may bato ng tinapay. Ang problema sa first binato niya, bato din eh. Yun lang. Kaya sila din yung nadali. Napakahirap pala ng Diba? sitwasyon ngayon. Pag ng binato Blacklist ni Perk si International. Rene J, bumawi tuloy si Rora. Kailangan nilang piliin na maigi kung sino yung mga targets na kanilang gagamitan o yung mga ganoong klase ng setup skills kasi napakaraming pambawi dito Oo. ng Aurora MLBB. At bakit ba tuwing pupunta tayo dito ay nagre-recall Ay, ano si eh. Domeng at Outplay? Intense eh, talagang pagalingan. Talaga yung dalawang kumanan dito! Literal na ginugulan na naman tayo pero mabubuhay may Atas Perks. Frigid Glacier na ilapag. Demon Kite napatumba na. At nandito na naman yung penalty zone mula kay Lord JM. Rene J susunod dito. MP na rin bumabawi. Isa-isa. Sinachane ang Aurora. Pero makakabuhay pa naman yata sina Edward Nat unless ayun na nga buhay pa. Primal Ratkin na nga para makatakas doon, but this means Blacklist will have an uncontested turtle this time. At ngayon, may bawi ang mga agents dahil masa sa kamay nila ang ikalawang turtle. Oh, nagpaparamdam na. Nagpaparamdam na. Kanina 11 minutes bago tayo makakita ng unang kill. Pero ngayon Ayan na. napakaaga at napakarami pero hinarangan si Perks na gustong mambalibag. At ngayon ay mabubuhay pa naman. Pero ngayon ang Blacklist sabi nila ito yung time. We need to convert. We need to convert. Pero mapipigilan sila ng Aurora. Si Doming sumasama na ngayon So pwede na tayo makita ng matinding clash. But again, going back sa nangyari, na-pick off kasi kagad si Demon Kite. So, Blacklist found an opening na pwede pa sila mag-overextend kasi kulang ng damage dealer yung Aurora at the same time. Hindi na mag-contest yung Aurora ng Turtle. Wala silang jungler wala nang retribution holder. So, that was a clear win for Blacklist. At nag-swing na nga yung kanilang gold lead. 1K na, kalamangan ng mga agents. Gets mo naman eh, kita mo yung kagustuhan talaga ni Demon Kite dito na ang pinaka-possible target talaga is Haji. Oo. Pero yung bilis dito ng reaction din ni Haji na nailapag pa niya yung Frigid Glacier, umabot pa siya right before niya ma-proc doon sa kanyang Pride of Ice or even eventually ay tumumba. Malaki ang naging role noon for the other members of Blacklist International. Mas naging kampante na rin si Lord JM na sumunod with the penalty zone at magtuloy-tuloy lang doon sa kanilang nasimulan. And now, Blacklist International pa nga yata, ang or Aurora MLBB pa nga yata, ang kinakailangang humanap na naman ng buwelo or nung momentum na momentarily ay parang napakawalan at napunta sa side ng Blacklist International. So, conceal na naman, hindi tumama doon. Yung ejector, yung initiation na gusto gawin ng Blacklist ay nasayang doon. There's holding naman sila dito sa top lane. Si Doming kakabili lang ng DHS So medyo may kasakitan na yan. Nararamdaman lang nga ng MP the King. Walang nagbibigay ng tore sa ating mga manlalaro. Kanina puro kills. split push. Oh, Ngayon, puro kills, walang tore. so the new question is, anong minute tayo makakakita ng tore na tutumba? Feel ko 11 minutes ulit 11 minutes. Feel ko mauna pa mag-spawn yung Lord bago tayo makakita ng turret takedown Magandang ideya yan. Okay, Demon Kite, may malepong Lord lang. Papasok na nga siya dito para makapwesto. Pero MP the King pati outplay din Okay, 5-on-5 to. Parating na rin dito si Lord JM. Okay. Paunahan mag-set to si GUI for the note. Ayan na! Edward may pinalipag doon! Pero may magandang sagot yung kinopya ang Frigid Glacier. Eto na rin naman ang original. Doming mapapatupan na rin dito si Perks at si Lord JM. Isinudod pa nga. MP the King may bawi kay Edward though, but the Turtle mapupunta pa din sa Aurora. 2-for-1 trade pero Aurora takes the turtle and now wanting to extend the lead by taking down the turret dito sa taas. Outplayed mag-isa pero dyan naman si Haji. Meron pa siyang ulti dito na pwede Ay! Tinibihan! Hello. Sabi ni Rene J kasi I am the captain now. Ako na to Hello sa'yo. Nagkakitaan. At yun ang bati natin ngayon. Ganun na ang batian. Grabe no. Isipin mo di ba nagsasapa si Haji dati kay Rene J sa Rome? Nagpapalit-palitan pa sila ngayon. Nagtatapat na sila ngayon. Ang dami natin nakikita tapatan Wow. ngayon. Most especially, of course, again, yung kanina pa nating binabanggit na Haji and both Yue. Pero we're yet to see kung ano nga ba ang magiging outcome nitong Perks. buong laro na ito dahil mukhang si Perks ay maaabutan. Unstoppable force na may flicker out. Wow!
Wow! Okay, napatakbo yun yung robot. Oh. Napagamit din ang conceal, so another pang-initiate na wala dito sa Blacklist. Kaya naman Rora wanting to get a turret this time Ito na, habang may tore. nag-split push si Lord JM. Ito na, may tore na makukuha, finally! Oo, tigisa sila. Trade kung trade. Yun talaga ang gustong mangyari ng magkabila ang kupuan. Sabay na sabay pa. Sabay na sabay. Tumamba yung mga tore. Okay, nakaka-pick up lang din ni outplay ng Golden Staff dito. Demon Kite, mamamataan ba niya kung saan nagtatago si Lord JM? Okay, fast hand, napakasakit na nga. Ay. Cables in, cables out, Lord JM! Gigil na gigil pumindot si Demon Kite from game number 1 at nakuha na niya ang kanyang gusto. Lord JM will fall down. Ang bilis. 100 kilometers per Second! Ganun kabilis! Mas mabilis pa sa fast. Liniparan. Double, triple, quadruple, cable. Fracture nandoon pero makunat yan eh. Oo. Si Rene J yan eh. Makunat talaga ngayon at matapang. Hindi lang makunat, matapang na rin si Renny Renny J. J, oo. As the roamer, as the Grok. Para dito sa labang ito. Wala na silang kinakailangan pang hinayangan pa. Mas lalo na may Hunter Strike na si Demon Kite so yung kasakitan niya na gumuguhit, mas guguhit yan lalo ngayon. Kahit sino actually, kaya na niya i-pick off eh. Nakakaramdam na kahit si Perks mismo eh. Kung nabitin pa siya ng onte, lethal ignition pa naman. Oo, tas si Rene J dito talagang nanggugulap. Kahit sino makikita niya, okay eh. Medyo nagkakaroon ng ilangan ngayon, especially Ay, if you wear perks. Parang ang hirap mamili ng gagamitin or kukuhain mong target. Napakakulit ng mga players ng Aurora. And by the time they decide to commit on a member, ay ang ganda nung follow-up. Lalo pat yung Frigid Glacier yung kinokopya dito ni Yue. So hindi ka rin sobrang unless mabato mo sa inyo. Pero kahit pa ibato mo sa side nyo, yung target, talagang makakahanap pa rin ng way mag-engage ang Aurora. There's still the wild charge. And all battle spells are up for both of these teams. Kaya etong inaabangan natin na Lord Fight ay literal na pakiramdaman na naman. Si Demon Kite, nasa Demon Kite push siya. Yung tinawag ni Wood dyan eh, the Demon Kite push, umalis siya ngayon. Pero Aurora still having the high ground on this Lord Pit. Titignan natin kung sino una makaka-setup. Again, may mga setups pa rin na pwede manggaling kay Lord J, pati kay Perks. But the problem remains, Bri, yung sinasabi mo kanina, napakakulit na mga pwede mong hulihin sa Aurora eh. Kahit makakuha ka dyan, isang wild charge lang kay Rene J, pwede nang umikot yung laban. Tapos si Yue, naka-Predator pa, may Frigid Glacier pa. Oy, practice. Practice lang. Hello lang. Nagpaparamdam lang. Hello lang. And going back to that idea, kahit yata Domek, pera Domek! doon ay medyo may ilang kang i-commit basta-basta. Pero ngayon ay nagkakapoke na ang dalawa nating kupunan Perks. Pumasok na nga doon, binuhat at pinato si Dome. Pero may Purify pa naman. Frigid Glacier nilapag na FP the King falls down. At ngayon si Haji, Pride of Ice, na-commit. Nandun yung penalty zone to try and save everyone. Pero mukhang ito na nga yung hinihintay ng Blacklist International. May paunti-unti silang nagpapakitang bawi. Hindi kumonect na yung Spear of Destruction. Pero ngayon 2-4-3 trade. Lamang ang Aurora. Demon Kite pwede na bumalik anytime dito. But a beautiful play coming in from Outplayed. Sakto din naman na nakasan ni Haji yung Frigid Glacier bago pa siya mamatay doon. Kaya naman nakabag 2 kills pa dito si Outplayed. But this time, Rora, making sure na sa kanila mapupunta yung second turtle. Wow! Makakontest pa kaya sila dito pero makakuha na nga ni Demon Kite doon. Hindi na naman natin napansin, Lord na. Ay, oo nga pala, Lord na pala. Lord na yan. 11 minutes kasi kaninang, ito pa lang yung moment na may kill. Oo, unang Lord pa lang kasi, oo. Ganoon. Iba na ang bilis magbago ng takbo ng buhay, no? Even sa serring ito, ang bilis nung nakikita nating shift. Kanina lang ay sobrang tahimik, Tama. madisiplinado. And in fact, hindi naman nawala yung disiplina dito sa labaw ito. Nakikita pa rin natin siya. Especially from Aurora, kahit nasabihin natin nasa kanila ang kalamangan, hindi sila nagpo-force lang na nagpo-force na paulit-ulit nung si mga Demon nakikita nating laban. Pero Demon Kite, grabe naman ang pwestuhan mo! Okay, may bagong push na naman dito si Demon Kite. Oy. Halos siya na pwedeng i-targetin pero ang problema Pati si sama-sama Edward. yung Black pati si Edward. Grabe! Naku po, binahaya na bawat bush. What is this formation? Bawat brush na makita nila, binabahay nila pero nakita na lang ngayon kung saan nagtago si Legend Zero. Ay! Nakita naman si Lord J. Sabi niya, ito na naman, bibigyan ko to! Gusto ko buhutan ng skills cutthroat at lahat na ng kable binato! Lahat na ng kable kumonekta para lang patumbain doon si Lord JM. At sakto din naman dahil may Lord pa dito ang Aurora. At ngayon mapipitas nila yung middle lane turret. Habang Blacklist medyo nahihirapan dumipensa ngayon. Burst with the flicker in pero walang kumonekta. Nakapag-breach si Doming dahil makuha nila yung torre sa gitna. Hindi ka na makapwesto basta-basta. Kahit pa ikaw si Perks. Kahit pa ikaw si Lord JM. Nowhere is safe. May kakaibang formation na ginagawa yung Aurora. Kinokopya yata nila yung logo. Lahat na nagpapailaw na nga dito yung Aurora kaya puro TP eh. Yung logo nila ginagawa nila sa Land of Dawn. Oo, yung pala yung yung pala yung... The three dots connecting.
The 3 dots connecting, tapos yung TP pala yung Northern Lights. Yung pala. The Northern Lights. Kaya pala napakaraming TP ng Aurora kasi yun yung Northern Lights. Grabe dito. Naku, isipin mo kahit saan ka pumunta. May Demon Kite. May Demon Kite, may Demon Edward. Kite sa taas, Edward sa baba. Wala ka na mapupuntahan. Kahit tumakas ka pa, habulin ka lang din. Ang top of the force, ginamit ng at pinato yung bato. Ay, mukhang nandito naman na yung first output, pero Donald papasok with the blazing duet! Outplayed! Hindi niya ata kakayanin dito, pero meron pa namang out. At ngayon naman nandun yung penalty zone, pero kinakailangan na mag-disengage ng Blacklist International, pero hinaraw na naman sila ni Rene J! Yung pader ni Rene J ay naging malaking problema para sa Blacklist International. Pero I also like to commend yung ginawa ni Yue tsaka ni Edward doon. Yue in that time, penalty zone ng kanyang kinopya, kaya naman hindi nakatakas. Sila Lord JM, sinabayan pa nga ng Earth Shatter. At ngayon, hindi na pinapalabas ng Blacklist, ng Aurora yung Blacklist. Parang, pwede ka lumabas, pero sigurado ka ba? Parang ganun na yung nangyayari. And if you were Blacklist International, mapapaisip ka na talaga kung pipiliin yung lumabas lahat-lahat dahil nga sa kanina pa natin nakikitang pinipiling panggalingan, pwestuhan ng Aurora MLBB throughout this entire match. And I would think na talagang nakakahanap dito ng way mag-penetrate doon sa formation na yon ang Blacklist International, even for perks. So, sila yung nag-attempt na paulit-ulit do. Sila yung naghahanap as much as possible ng targets. Nakakita sila ng isa. That's going to be Dominic! At mukhang wala muna siyang Purify. Mapapatumpa na nga siya ngayon ni Haji. Frigidation nandyan na rin. Mag-out na ba ang Blacklist International? Pero meron pang pabol! Na wild charge from Renegade! Lumilipad na rin si Demon Kite with a triple kill and a maniac! Lord JM na lamang ang natitira. Hahanapin ba nila doon yung Savage? Dahil may minions din naman sila sa gitna. Rene J, the heel man nung Game 1. Hitman ngayon dahil lahat tinamaan as they take down the tower sa middle lane. Hindi na kita papauwiin, Lord JM and Aurora MLBB! They will secure the sweep! At sinigurado ni Rene J na hindi lang basta-basta ang Aurora, na kahit nagkatapat na kayo sa RG, ako yung biggest factor, and that factor was the main reason kung bakit nanalo ang Aurora sa bakbakan na ito kontra Blacklist. What a way to start the first day of the season! Rinig mo yung cheers ng mga Auroras na nandito ngayon. Screaming at the top of their lungs dahil proud na proud sila sa bawat performance ng bawat kupanan. From this debuting team dito sa Pilipinas, Aurora MLBB takes down a familiar foe in Blacklist as they show camaraderie pa rin naman and sportsmanship with each other. This was a great way To end to end the, the day. day. Because of Rene J. Wow. Iba, dalawang versions ni The Hitman ang nakita natin for this day. It's the Hillman and yung literal na napakatapang na versyon ni Rene J on the ground. The Hitman strikes again but still props para sa performance na pinakita ng revamped roster ng Blacklist International. Still put on a good fight and sure, wanting to bounce back.